chapter 6, verse 33. Sino po pamilya rin sa verse na yun? Matthew 6:33. Ang sabi po dito, ngunit, pag sulikatan ninyong higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan nyo. Sa English, mas familiar ito sa atin. Sabi ko sa English, sa King James Version, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino po dito yung pamilyar sa verse na yun? Okay, so merong mga pamilyar. At ngayon po, ito po yung ating tatalakayin ngayon. At itong verse na ito, mga kapatid, ang nagsabi mismo nito ay ang ating Panginoong Hesus. At kabilang mo ito sa tinatawag po na Sermon of the Mount o yung sermon sa bundok. At bago pa tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, sabi ko ay lumalapit sa iyo sa umagang ito na may pagpapakumbaba sa iyong presensya at sa iyong pong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na maunawaan ito at ay sa buhay nito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po yung kumilos sa aming kalagitnaan, pangusap ako sa akin at natagpuin po yung pangailangan ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pakikinig, ano man po ang buwan ng kaaway, na maaaring tumigil sa pangangaral ng mga salita. Ito po yung binabasa po namin, nare-review po namin ang buwan ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po yung pangusap po sa amin. Nais na namin marinig ang mensahe mo sa baga po ito. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi ko sa akin ang talatang ito, mga kapatid, na hanapin natin ang, ano po hanapin natin? Kaharian ng Diyos. At ang tanong sa umagang ito, paano natin makahanap yung kaharian ng Diyos? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Sabi ng Bible, seek ye first. At sabi sa Tagalog ko, pagsunikatan. Ano ba yung salitang pagsunikatan? Hindi ba lang siya basta hanapin, talagang hahanapin at hahanapin mo siya na may pagpupursige. So, pagsunikatan ninyo higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan nyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Mahalaga po ba sa atin ang kingdom of God? Importante po ba sa atin ang kingdom ni Lord? At priority ba natin ang kingdom of God? Kapag sinabi kasi natin priority, talagang yung pinakauna. Sabi, first priority is the Lord, the kingdom of God. Siya dapat yung ating pinikunan. At kung babalikan po natin, mga kapatid, kung tayo ay babalik tanaw, doon sa nakaraang isang linggo ng buhay natin, isipin natin, noong nakaraang linggo, saan po kaya ginamit ang aking lakas, ang aking oras, at ang aking mga resources? Sige natin, sa loob ng isang linggo ng buhay natin, balikan natin yung isang linggo, saan natin ginugol or ginamit yung ating lakas, yung ating oras, at yung ating resources? Naging priority ba natin si Lord nitong nakaraang isang linggo? Nakapagbasa ba tayo ng Bible nitong nakaraang isang linggo? Nakapanalangin ba tayo nitong nakaraang isang linggo? Dapat si Lord ang number one priority natin sa buhay. At kung hindi natin siya naging priority nitong nakaraang isang linggo, naisip natin na, kung nga pala no, parang hindi ko sinama si Lord itong isang linggo ng buhay ko. Mga kapatid, pwede po tayo tumawag kay Lord. Pwede tayo, kaya sabi sa Lord, sorry po kung sa inyo nakaraang isang linggo, hindi ko kasi sinama sa 1 week ng buhay ko. And
Ngayon kung darating na isang linggo ulit na bibigyan mo sa akin, maloloobin ko, ay babawi ko ako sa iyo, Panginoon. At may mga Kristiyano po mga kapatid na inuulan po yung secondaries kaysa sa primary. May mga Kristiyano na inuulan ang secondary kaysa sa primary. At dapat alam natin ano ang secondary, ano ang primary. At may mga Kristiyano po, parang estudyante, na nag-major sa minor. Nalala ko po nung ako po ay accounting student ng first year college at second year college. Siyempre, ang major subjects namin ay about po sa accounting, mga accounting subjects, mga taxation, ganyan naman namin kami major subject. At meron din kami siyempre sa college, meron din po yung mga minor subject. Yung nag-cover ko yung about sa philosophy, about sa understanding the self. Sino mga college student, naging college student dito na? Parang din ako nag-major. Kasi kung makikita yung notes ko, mas naman pa yung notes ko doon. Sabi ko, about sa mga philosopher, kasi yung Plato, yung mga Socrates, ano yung mga, theory nila, ano yung mga philosophy nila, school of thought. At hindi po malayo mangyari din yan sa mga Kristiyano. Kung sa estudyante, mayroong mga estudyante na may major sa minor, may mga Kristiyano din naman, inuuna ang secondaries kaysa sa primary. At may mga Kristiyano na nag-major sa minor. At wag po natin ipagbalik mga kapatid, si Lord sa mga bagay sa libutan nito. Sabi nga po, mas pahalagahan ang nagbigay kaysa ibinigay. Ulitin ko po, mas pahalagahan daw po natin yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Sino pa sa atin dito nakatanggap ng regalo? Pag nakatanggap kayo ng regalo, ano po na yung ginagawa? Binubuksan niyo yung regalo? O pinasasalamatan niyo muna yung nagbigay sa inyo ng regalo? Mga kapatid, mas pahalagahan natin yung nagbigay kaysa sa ibigay. Si Lord, siya ay giver. At marami siyang bagay na binigay sa atin. Binigyan na tayo mula sa lahat buhay. Binigyan na tayo ng hininga. Binibigyan yung puso natin. Tayo ay binibigyan ng mga pagkain natin sa araw-araw. Nag-provide siya ng ating pangangailangan. Binibigyan tayo ng kalakasan. Binibigyan tayo ng kagalingan. Binibigyan tayo ng resources para tayo ay makapag-aral. Para tayo ay makapagtrabaho. Praise God, may trabaho tayo. Pahalagahan natin ang trabaho. Pahalagahan natin ang pag-aaral. Pahalagahan natin yung mga bagay na binigay sa atin ni Lord. Ito yung aming family. Pero mga kapatid, mas pahalagahan natin yung nagbigay sa atin ng mga bagay na ito kaysa sa ibinigay. Meron nga akong kwento about sa isang pastor. Meron siyang member na naghahanap ng trabaho. Ang sabi ng member niya, Pastor, pag-pray ko naman ako para ako ay makakalap ng trabaho. Sabi ng pastor, sige kapatid, ipag-pray natin na ikaw ay makakalap ng trabaho. Ang ginawa ng pastor, pinag-pray na Lord, sana makakalap ng trabaho itong tao ito, yung kapatid ko, sa pananampalataya. And one day, nagkaroon na siya ng trabaho. So binalita nung member, Pastor, may trabaho na po ako, salamat po dahil pinanalangin ninyo ako. E dumaan ng ilang mga araw, ilang linggo, ilang buwan, alam niyo po yung nangyari. Yung member na yun, na nagkaroon ng trabaho, ay hindi na po nakakapag-simba. Hindi na siya nakakapag-church. Sabi ng pastor, kinamusta niya, kamusta ka lang kapatid, bakit hindi ka na nakakapag-simba? Bakit hindi ka na nakakadala sa ating mga gawain? Ano yung sagot ng member? Ang sagot ng member ito, Pastor, kasi po, isip ko ako sa word. Alam niyo sagot ng pastor? Sabi ng pastor, sige, pag-pray natin. Pinag-pray ng pastor, sabi ng pastor, Lord, sana po, tanggalin mo ang trabaho. Yung pastor din nag-pray, kasi pastor din sabi na tanggalin. Kasi nga mga kapatid, hindi masama ang trabaho. Actually, dapat gawin natin yung best natin sa trabaho natin.
At iba sa trabaho, pwede tayo maglingkod sa Panginoon. Na para ba, hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos tayo naglilingkod sa bawat trabaho na ating ginagawa. Kaya na mga kapatid, huwag natin kalimutan na mas pahalagahan natin ang nagbigay kaysa sa ibigay. Binigyan tayo ng Diyos ng hanap buhay. Pahalagahan natin ang hanap buhay na yan. Pero mas pahalagahan natin yung Diyos na nagbigay sa atin ng hanap buhay. Amen po ka doon? At sa mag-aaral din naman, naniniwala ako, ang mga nag-aaral dito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Pahalagahan ninyo ang pag-aaral. Pero pahalagahan din ninyo ang nagbigay ng resources o ng biyaya para kayo ay makapag-aral. Sino yun? Siyempre, ginamit na Diyos yung mga magulang, itong tao, pero ito ay galing pa rin sa Diyos. Mas pahalagahan ang nagbigay kaysa sa ibigay. At ito ba? Mas pahalagahan ang nilikha kaysa sa nilikha. Mas pahalagahan ang nilikha kaysa sa nilikha. Dalawang katotohanan na dapat nating maunawaan. Una, mas pahalagahan ang nagbigay kaysa sa binigay. At pangalawa, mas pahalagahan natin ang nilikha kaysa sa nilikha. At namuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo pinag-aaral, mag-aral tayo ng mabuti para sa Panginoon. Kung tayo pinagtatrabaho, magtrabaho tayo ng mabuti para sa Panginoon. At ano man ang ating ginagawa sa araw-araw, gawin natin ito para kay Lord. At deserve ni Lord, mga kapatid, na siya yung maging first priority ng buhay natin. Deserve po ni Lord na ibigay natin ang best natin para sa Kanya. Isang realization sa ating mga kapatid. Pag-gising natin sa umaga, ano ang una natin ginagawa? Ako na ako, hindi ako sa sarili. Pag-gising mo sa umaga, ano ang una kong ginagawa? Dapat po, madalangin tayo. Pero, most of the time, karamihan, pag-gising sa umaga, ano ginagawa? Yes, in reality, mga nagtutun, nag-check na update sa social media, sa Facebook, Instagram, social media apps. Di masama mga bagay na yan kasi yan gagawin ko na para sa Panginoon. Kaya nasa mga kapatid, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Ano ba sabi sa verse? Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Hindi sinabi na seek ye second, third, fourth, last. Sabi doon, first the kingdom of God. Ano po ba ang kaharian ng Diyos? Siguro po isa po napasok sa isip niya pag narinig yung kingdom of God o kaharian ng Diyos. Marami ang napasok sa isip natin ay yung langit. Di ba po? Pag sabi kingdom of God, langit yun. Pero ito ba yung konteksto ng ating binasang verse? Nasabi doon, seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin pa nito, kailangan mo natin mamatay para makita natin ang kaharian ng Diyos. O yung kahit buhay pa tayo, ay pwede natin karanasan ang kaharian ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin yung talagang yun? Obviously po mga kapatid, hindi po yung literal na langit. Ito po ay para mas maluwaan natin. Tignan natin yung mga naunang talata. Sa Mateo chapter 6 verse 9 to 10. Mateo chapter 6 verse 9 to 10. Ang sabi ng salita ng Diyos, after this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Asahin natin sa Tagalog para mas ma-appreciate natin sa sarili natin yung lingwahe. Mateo chapter 6, verse 9 to 10. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Nawa maghari ka sa amin,
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. At ang ibig sabihin po ng thy kingdom come o sumaamin ang kaharian mo ay hindi yung Lord, sana mapunta na kami sa langit. Hindi, ibig sabihin, habang nasa lupa tayo, pwede pala tayong pagharian ng Diyos. At ito po yung langit. At ang langit po, ito yung pinaka-maganda sa lahat ng lugar. Kung ating nga babasahin yung unang Korinto, chapter 2, verse 9, ating makikita yung description ng langit. Sige nga, mag-imagine tayo. Ano yung na-imagine nyo pag sinabing langit? Anong meron doon? Rest ko daw, ano? Mainit kaya doon, malamig. Ano kaya meron sa langit? Sabi ng iba, ito daw yung dadaanan, ano? Ay, biglita doon ito. Ano ba meron sa langit? Hindi yung angels. Pero, anong sabi ng Bible? Sige, na-imagine na yung ano yung sabihin, ano yung langit. Tingnan natin sinasabi ng Bible. Unang Korinto, chapter 2, verse 9. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng taenga, at hindi pa rin sumasabi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umibig sa Kanya. Mga kapatid, yung na-imagine natin kanina, napakaganda ng na-imagine natin na lugar. Kumbaga, yung pinakamaganda sa lahat ng lugar. Pero yung the best na na-imagine nyo na pinakamaganda, wala pa yan sa ganda ng langit. Kasi according sa verse, sa unang Korinto 2:9, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ang taenga, at hindi pa rin sumasabi sa isip ng tao yung inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Napakaganda po ito. Opo ang langit, pero ang konteksto ng ating pinasa na kaharian ng Diyos sa Mateo 6:33, ano kaya ibig sabihin mo? Ibig sabihin mo, kahit nandito pa tayo sa mundo, ay maaari natin karanasan yung kaharian ng Diyos. Ang tanong, naranasan po ba natin yung kaharian ng Diyos? Sa buhay natin. Na-experience ba natin yung kingdom of God sa buhay natin? Kung oo, praise God. Kung hindi, siguro tanong natin ating sarili, bakit kaya hindi mo na-experience yung kingdom of God? At sa isang kaharian, mga kapatid, anong meron po sa isang kingdom? Kasabi, kingdom of God. Ano bang meron sa kingdom? Kapag sinabing kaharian, anong meron doon? Siyempre, pagkaharian, merong tawag dito, sundalo. Yung ganyan. Dekadol yan. Ano ba meron sa kingdom? Sa kingdom, merong mga citizens. Sa kingdom, meron ding tawag castle o yung palasyo. Pero most importantly, mga kapatid, hindi mo lang sa ating kingdom yan kapag wala to. King. Kung walang king, walang kingdom. Sa isang kaharian, meron po king. At ang hari po iyon, ang siyang dapat na masunod. Sa kingdom of God, malino dapat sa atin, sino yung king? Sino ang king sa kingdom of God? Tayo ba? Yung pastor ba? Yung deacons ba? Yung council ba? King sa kingdom of God? Si Lord po ang hari. At siya po ang dapat na masunod. At sino po ba yung nagkakari sa buhay natin? Sino ang nagkakari sa buhay natin, mga kapatid? O parang i-explain na ito. Sino ang nagkakari sa buong buhay natin? Kasi baka sabihan natin, Lord, nagkakari sa buhay ko, pero sa ganitong aspeto niya. Pagdating sa ganitong aspeto, ako na nasusunod. Tapos pagdating ng tanong, sino ang nagkakari sa buong buhay natin? At kung si Lord Jesus po, ang hari ng ating buhay, siya dapat ang masunod sa lahat ng bahagi ng buhay natin at hindi lamang sa ilang bahagi nito. At ito po yung pagkakala. Madali pong sumunod sa utos,
inuutos sa atin, madali. Tama po. Mabilis sumunod sa utos kapag inuutos sa atin. Gusto natin. Gusto ko itong utos na to. Gagawin ko to. Mabilis sumunod sa utos kapag yung pinapagawa sa atin, pabor sa atin. Pero mga kapatid, paano kaya kapag yung utos ng hari labag sa ating kalooban? Paano kaya kapag ang utos ng Diyos ay labag sa ating kagustuhan, ayaw ba susunod pa rin sa Kanya? Naalala ko dito si Prophet Jonah. Si Prophet Jonah, isa siyang propeta ng Diyos. Sa Bible, maraming prophet. Nandiyan si Prophet Isaiah, si Prophet Jeremiah, Obadiah, marami pa. Pero meron isang propeta sa Biblia ang kakaiba. Sa lahat ng propeta, meron isang kakaiba. Sa lahat ng propeta, siya yung pugod-tangin na umakas sa Diyos. Sino yun? Si Prophet Jonah. Ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon, pumunta siya sa isang lugar para siya po ay mangaral ng pagsisisi sa mga tao. Pero ang sabi ni Lord, pumunta ka sa anong lugar po yun sa mga nagpapagistali? Ninive. At nasa yung Ninive sa ating pag-aaral? Sa bansa, anong bansa na nasakop niya mo? Paris. Assyria. Assyria. At alam niyo po ba yung Assyria? Yan po ay noon. Yan po ang mortal na kaaway ng Israel. Isabi ni Lord kay Prophet Jonah, isang salita. Pumunta ka sa Assyria, doon sa Ninive. At alam niyo po ba yung Ninive? Siya pa yung kabisnera. Siya yung sentro ng lungsod na ng bansang yun. Si Prophet Jonah na tumapos siya sa Panginoon. Imbes na pumunta siya sa Ninive, saan sa pumunta? Doon sa Tarsis. Doon siya pumunta. At nasa barko siya. Siya po ay papunta po sa Tarsis, tumatakas sa Panginoon. Pero hindi siya nakatakas kay Lord. Dahil ang Panginoon ay nagpadala ng malakas na bagyo, malalaking araw ng tubig, at malalakas na hangin. Kaya yung barkong sinasakyan ni Jonah ay talagang halos napuno ng tubig. At syempre, natakot yung mga kasama ni Jonah doon sa barko. Kasi halos lumubog na sila. Kaya sabi ng kasama niya sa barko, ganito gawin natin para tayo ay maligtas. Anong ginawa nila? Tatlong bagay ang kanilang ginawa. Una, sila ay tumawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa iba't ibang tao po yun. At bawat tao mo may kanyang Diyos. Diyos-Diyosan po, hindi po yung Diyos. So nag-pray sila sa kanilang Diyos para ligtas sila sa kanilang kapahamakan. Pero yung unang ginawa nila ay hindi po effective. Nasabi ko sa Bible, lumakas na lumakas pa rin yung bagyo. Nakaisip sila ng pangalawang paraan. Sige, para hindi effective yung una namin choice, ang pangalawang gagawin natin ganito. Itapon na lang natin yung mga kargamento natin, yung mga pagkain natin, yung pagkain natin sa barko. And according sa isang Bible, commentary na nabasa ko, yung mga kargamento nila may kalangit po na halaga. Mahalaga sa kanila yun. At maraming ibibenta po nila yun. Pero sabi niya, tapon na lang natin para maligtas tayo, baka tayo may lumubog kapag hindi natin tatapon ng mga to. At kung tayo nasa sitwasyon, mga kapatid, sabi ko po sa inyo, pag tayo ay nagbabasa ng Bible, mahalaga, inilalagay natin yung ating sarili sa binabasa natin. Ating isipin, kung tayo yung isa sa nasa barko, at tayo ay may dala-dalang gamit, nandun yung laptop nyo, ano yung mga bagay yung mahalaga sa inyo, nandun yung cellphone nyo, nandali bang itapon niya sa dagat para maligtas kayo. Yung mga taong yun, wala silang choice, tinapon nila niya sa dagat. Pero ayun po ba yung pangalawang choice nila, hindi pa rin.
Kaya, yung pangatlo, nasabi ng kapitan ng barko, ganito na lang gawin natin. Magpalabutan na lang tayo. Sa paladun yung magpalabutan. At para malaman natin, kung sino yung mabulot, siya yung disipin natin kung bakit nangyayari sa atin ito. So, nagpalabutan na sila. Alam niyo po sila nabulot? Si Jonah. At kung nabulot si Jonah, nagtanong na sila kay Jonah. Sabi nila kay Jonah, Jonah! Anong kasalanan mo? Bakit nangyayari sa atin ito? Ano ang ginawa mo? Bakit pati kami ay nagdanay? So si Prophet Jonah, siya po ay umamin na. Ang sabi niya, ako'y isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh. Ang Diyos ang kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. So pagkumaga, parang sasabi ni Prophet Jonah dito, yung Diyos na tinawagin mo kanina, hindi mga tuwing siya. Pero ako, sinasamba ko, yung tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sabi dito, sinabi ni Jonah na tinakasan niya si Yahweh. At pagkasabi mo ni Jonah na tinakasan ko si Yahweh, ang sabi ko, ang sabi dito, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas. Jonas chapter 1 verse 11. Ano ang dapat namin gawin sa iyo para kumaya pa ang dagat? Ano yung sagot si Prophet Jonah? Alam na kasi na siya yung nagkasalanan. Kaya sabi niya sa verse 12 ito, ihagis niyo ako sa dagat at papaya pa ito. Alam ko ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganitong malakas sa pagkasunod niya. Gayun pa man, sa verse 13, sinikap ng mga tripulante na itagi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalo lumakas ang bagyo. Ilang beses po pinanggit sa verse ito, lalong lumakas ang bagyo. Ulit-ulit, lalong lumakas ang bagyo. Kasi palakas na palakas. Kaya sabi nito, sa verse 14, kaya kailangan sila kay Yahweh ng ganito. Verse 14, Yahweh, huwag po ninyo kami kaya ang mamatay dahil sa kagawa, dahil sa gagawin namin ng taas tao ito. Huwag po ninyo kami parusahan kung mamatay man ang tao ito, kayo po ang may pananagutan dito. At itong verse na ito mga kapatid, may napansin kayo. Ulitin ko yung basa. Kaya nanalangin sila, depende sa mga kasama nito sa barko. Ang kanilang panalangin nito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa tao ito. Napansin nyo, kanina, tumatawag sila sa mga diskursan. Pero this time, sa verse 14, hindi na sila sa mga Diyos-Diyosan tumatawag. Kali na sila tumatawag? Kay Yahweh. Sabi ko, kahit pagod yung pangyayari ko kay Jonas, nakapagpulot din ng maganda. Kasi nakakilala yung mga kasama niya doon sa barko sa tunay na Diyos. Kaya sabi dito, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inipagis sa dagat. At alam niyo yung nangyari. Pagkahagis kay Jonas sa dagat, ang sabi sa verse 15, agad naman pumayapa ang dagat. At ang resulta sa verse 16, dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya sila'y nag-alay ng handog at nangako sila na maglilingkod sa atin. Sa lanasan namin ito, simula sa araw na ito, maglilingkod na kami sa Diyos. Hindi na doon sa mga Diyos at kundi sa tunay na Diyos. Ikaw ba naman naka-experience ng ganung pangyayari? Yan sa verse 17, sa utos ni Yahweh, nilabang si Jonas ng isang nagbukalang isda at siya nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Sino ang hari ng buhay natin? Si
Sumusunod ba tayo sa hari ng buhay natin? O tayo ay parang si Jonas na sumusubay sa utos ng hari? Partial obedience is equals to disobedience. Para gumay natin, biglang nalakas ng kanina. Partial obedience is equals to disobedience. Sundin natin ang utos ng ating hari at paglingkod tayo sa kanya ng buong katapatan. At mga kapatid, hindi naman po tayo papahamak ni Lord. Dahil ang pinapagawa na sa atin ay yung mga bagay po para sa ating ikabubuti. Remember, ang ating hari ay hindi lang hari. Ang hari natin ay mabuting hari. Ang Diyos natin ay hindi lang Diyos. Ang Diyos natin ay mabuting Diyos. At siya din po ang ating nakapagligtas. Seek ye first, hanapin. Ang isang bagay po na mahalaga sa atin, kapag nawala, anong ginagawa natin? Hinahanap po natin. Hinahanap natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Sabi dito, isang bagay na mahalaga sa atin ay hindi natin pinababayaan. At kapag ito'y nawala, agad natin ito mahanapin. For example, sino po dito nakaiwan na ng cellphone? Meron pa dito nakawala na ng cellphone, nakaiwan ng cellphone? Anong ginawa nyo nang gawala yung inyong phone? Hinanap, lagi ko sa balik, tawagan mo yung cellphone ko para dumulog, para makita kung nasaan. Bakit? Kasi mahalaga sa atin yung cellphone. Sino nakawala sa atin ng relo? Lalo na lumakaring relo. Talagang, mga naiwan yung CR, babalikan ko, ilikot ko sa sinagaling para lang makita. Pero sino sa atin dito ang nakawala na ng Bible? Pero nakakatapat yun. Kapag yung Bible ang naiwan, naiwan sa church yung Bible. Sabihin, next week ko na lang babalikan yung Bible. Next week ko na lang babalikan yung Bible. Wala na akong pupubalik, dito na niya. Pero kapag yung cellphone na naiwan sa Bible, babalikan ka. Pero, mga kapatid, sino ang hari ng buhay natin? Seek ye first the kingdom of God. At ang isang bagay na mahalaga sa atin, kapag nawala, hahanapin natin ito. And itong statement na ito nagpaalala sa akin nung sinasabi ko sa aklat ng Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. Patungkol po ito sa ang nawawalang at ang nawala na nagtuwang lupa. Sabi dito sa verse 4. Lucas chapter 15 verse 4. Kung sino man sa inyo ang may isang daang tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Kapag meron ka daw 100 na tupa, tapos may nawala kung isang tupa, anong gagawin mo? Sabi ng verse, hindi ba iiwan niya ang siyam na siya sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y patagpuan? Sige niyo, iiwanan yung 99 para mahanap yung isa ang nawawala. Kasi 99, safe na yun. Nandun siya sa pastulan, secure. Pero yung isang nawawala, delikado yung buhay ko. Kaya sabi dito, ang gagawin ko po ng pastol, ng matinong pastol, iiwan niya yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. At kapag nakita niya ang lupa, masaya na itong papasanin. At pagdating sa bahay, aaliyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, magpapasaya kayo, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang lupa ko nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na tumalikod sa kasalanan kaysa siyang na matuwid na hindi na nangangailangan magsisi. Sabi ko, Lord, parang kami ko ba? Parang kami yung nawawalang tupa na sino sa atin dito ng pamisan-minsan naliligaw na landas? O madalas, naliligaw na landas?
madalas nakapalihis sa Panginoon. Pero, praise and thank God, mga kapatid. Kasi Lord, salamat, hinahanap mo ako. At alam nyo, bakit tayo hinahanap ni Lord? Ulit yung kayo sabi ko kanina. Ang isang bagay na mahalaga sa atin, kapag ito'y nawala, hinahanap natin. Sinasabi ka ng mga alagang natin sa bahay. Pets. Pusa, aso. Pag nawala yung alaga ng ginagawa natin. Nawala na isang araw. Hinahanap ko kasi mahalaga yun. Ganun din ang ginawa sa mga Panginoon. Hinanap tayo ng Panginoon sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanya. Sabi nga sa isang kanta, sa Amazing Grace ka lang. Sabi, I once was lost, but now I'm found. Mahalaga po ba ang Diyos sa buhay natin? At mahalaga po na siya ang makahari sa buhay natin. At huwag po tayong magsawa na paglingkuran ng ating Diyos dahil hindi din po siya nagsasawa na mahalin po tayo sa kabilang lahat ng ating pagkakasalan. And kung may kingdom of God, meron din pong kingdom of Satan. Nasaan kaya tayo sa galon? Kung meron mga taong pinagkakaritan ng Diyos, meron din naman mga tao na pinagkakaritan ng kalaban. Praise God na tayo pinagkakaritan ng Diyos. Sabi nga po ng salita ng Diyos, meron tayong spiritual battles. Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kaliliman na nangyayari sa sindikotang ito, ang mga bukod espiritual ng kasamaan sa hipapawid. At kapag nasa balik tayo ng Panginoon, nasa atin po ang tagumpay kung hayaan natin si Lord na maghari sa buhay natin. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa John 15:15. John 15 verse 5. Sabi ng Panginoon sa verse 8. John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatilis sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y lumalay sa akin. Di pa tapos ang laban, magpakatag tayo at lumaban kasama ang Diyos at nasa atin ang tagumpay dahil kasama natin at kasanggan natin ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi pabayaan. Unahin natin siya at ibigay niya ang mga kailangan natin ayon sa Kanyang kalooban. At pag po tayo mag-alala, dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi nga po mga kapatid, if God gave you the best, how about the rest? If God gave you the best, how about the rest? Kung binigay na ng Panginoon yung buhay niya para sa atin, paano pa kaya yung mga bagay na pangangailangan natin sa araw-araw? Maging lifestyle po saan natin, Panginoon, mga kapatid, may prioritize natin si Lord sa buhay natin. I have decided to follow Jesus, no turning back. Turning back. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay, pinag na. Panginoon, napapasalamat po kami sa mensahe sa umagang ito at tungkol po sa iyong pangalaman. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumakad ayon sa liwanag ng pag-ibig mo sa pamagitan ng mga salita. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na palagi na po natin prioritize sa buhay po natin. Salamat po sa pangalaman po sa amin lahat. Salamat po sa pagkat pinahalagahan mo kami. Dalangin namin, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na pahalagahan ka at ang mga